Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Magandang araw ho sa inyo lahat. Yan. Sana ho may makuha ho tayo mga manonood. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala hong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan. Ay baka naman ho, ito yung napapanood nyo, ay makikoment ho kayo, ano. At tayo maghuhuntahan tungkol sa kaalakan. Lahat ho ng klase ng alak. Mga mixing, history, ano pa ba? Types of glasses, types of liqueurs, aperitif, spirit, siyempre at the same time. Yan ho pag-uusapan ho natin. Yan ang tatakin ho natin. Yan ho pagtalunan natin. Yan ho pag-usapan. Okay? Lahat na ho ng klase ng pag-uusap, gawin na ho natin. Ayan. Huwag ho kayo mahiya. Tayo ho ay maghuntahan. Ay sana ho makakuha ko ng konting manonood. Ayan. Kung hindi nyo naman ho napapanood sa live at sa replay nyo napapanood, pwede rin ho kayo mag-comment. Yan na may mababasa ko. Siyempre, yan naman ho papasok sa aking Facebook, andito yung aking live ho na to. At syempre, shoutout sa lahat ng aking followers. Okay? Meron ho kung pakipollow na lang ako sa aking Facebook page, sa aking Facebook, Mr. Lance, at sa akin nung ano tawag ba dito? YT, sama ko na YouTube ko. Ayan, live naman ho ito. Ayan, kahit naman saan ko ito. Ayan o, ayan, Mr. Lance ang aking title, lahat ho sa mapapanood nyo. Okay? Ayan. So, good morning, Ayan, patay si katakutan. Ayan, Ayan. Ay, ano ho ba ang gusto nyo? Unang-una nating itapik. Ano ho ba gusto nyo? Pangmalakasan kaagad? Pangmatindihan? Yun ho ba gusto nyo? Pwede ho yan, Nasa inyo ho yan. Yan, pwede ho natin pag-usapan. Sige, tayo'y mag-start kasi dito naman walang chismisa, walang marites. Dito yung pag-uusapan ho natin, basta alak may bar ho tayo. Yung isang bar ko, tinanggal ko muna. At nagpahinga ho muna ako sa paggawa ng content. Ayan, basta, ayan, inayos ko na aking damit. Ayan. Wala na ho ko maisuot sa dami ho ng, sa araw-araw kong pagla-live, sa pagbablog. Okay, ayan. Ayan, tayo dito at magandang pwesto. Ayan. Ayan, kung pasensya na kayo, against the lights, Against the light. Ayan. Lights, marami. Ayan. Ang pag-usapan nga ho natin ngayon ito ho ba familiar ho kayo? Yan, dadahan-dahanin natin. Para kung isa kasi mabilis ako magsalita. This one. Okay. Kung kayo nakapanood ng Batang Quiapo, yung Batang Quiapo, di ba si Christopher De Leon nasa bar, may eksena siya. Ito yung isang alak doon, kay Christopher De Leon. Siyempre, hindi lang ho na-focus to, siyempre si Christopher De Leon. Kay Jason Pascua, shout out, good morning. Ayan, magandang araw, ayan. Ito hong martel, ayan. Nandun sa Batang Quiapo, parang eksena si Christopher De Leon, umiinom, nakita ko to. Ayan, parang pamilya ko. Alam niyo ba worth nito, Ang worth ho nito, pag bumili kayo, is 13,500 ho. May kamahalan ho ito, itong martel ho na to. Tingnan niyo naman ho ang lalagyan. Ayan. Marumi lang ako kasi barko nandito, naalikabukan niyo lagi yung mga bote. Ayan ayan. The cork siya, ayan, napakaganda. May mga gold pa sa, ayan, yung bote ho, napakaganda, ayan. Okay? Ayan, Ito, para kay Jason, ayan. Ito huy, martel, Isang uri ho ito ng, konyak, pero XO ho siya. Ayan. Ito ang pag-uusapan natin. Ito ang martel na XO na to. Ayan, okay? Umuwi niya ho muna ito. Okay? Siyempre, umaga ho kayo. Medyo, muna tayo sa pag-inom. May mga umiinom ho dyan, mga manginom. Maya-maya na ho kayong hapon uminom. Tapusin mo natin trabaho. Ako, tapos na ako maglaba. Tapos na ako maglinis, maglampaso ng bahay. Okay na ho. Kakainin ko lang naman yung mga tira-tira. Hindi na ako magpe-prepare ng lunch. Kasi mag-isa lang si Mr. Lance lagi sa bahay. Yan. Ito pag-uusapan ho natin, itong martel na XO. Ano ho ba itong martel na XO? Kailan ba nag-start to? At sino ba to? Yan. Ang tawag ho dito yung martel XO. Ito yung tinatawag na konyak. Alam naman ho natin, Sabi ko sa inyo, kahit isa lang manonood, wala akong nanonood, siyempre kailangan ko magsalita. Kasi mapapanood nyo naman ito kahit hindi na ho live, Yan. Alam niyo ito si martel, isang uri ho ng konyak to, Isang uri ho ng konyak. Siyempre, ang konyak ho, lagi ko naman binabanggit dito, ang konyak ho ay lugar ho sa bansang France. Sa France, sa bansang France. Yan ho mumula yan. Kasi yung konyak ho ay lugar, okay? So, parang pinopromote lang ho yung lugar na bansang konyak, Ngayon, itong si martel, sino ba si martel? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang mga alak, yan ay pangalan ho ng mga tao, ordinaryong tao, hari, businessman,
lugar. Yan ho, mga gayon. Yan ho ang mga alak, dyan ho pinapangalan. Siyempre, itong si Martel, ito ho isang tao ho siya, siyempre. Oho. Alam niyo ho ba ang pangalan niya? Siya ho ay si Jean Martel, ang kanya hong totoong pangalan. Siyempre, siya ho nag-establish nito, siya ang nag-produce niyo na itong konyak ho na to, sa kanya ho pinangalan. Kaya ho tinawag na Martel. Kasi ang totoo ho niya pangalan ay Jean Martel. O, napakaganda ho, no? Kailan ho ba niya ito na-establish itong kanyang Martel na konyak na XO, na itong pagkamahal-mahal na to? Ito ay nag-start noong 1715. Oho. Alam niyo ho, no? Isang trivia lang ho, no? Ito ho pala noong 1715. Diyan din ho nag-start ang ang sparkling wine nang pinainom. Oho. Sa bansang France din ho. Oho. Noong 1715. Mamaya ho itatakil ho natin yan. Halos magkasing sabay ho pala yung Martel at saka yung sparkling wine. Na lumabas ho sa kasaysayan o lumabas ho sa mundo. Okay? Ito hong si Martel, ay kasama ho to sa Big Four. Big Four. Hindi ho to yung mga Big Four ng mga mahiyamang bansa. Hindi ho. Siya kasama ho sa Big Four in the house of parang World of Cognac. Itong si Martel, kasama siya sa Big Four. Yung Big Three, yung tatlo pala, ang ibig ko sabihin, saka ko na ho papaliwanag. Ngayon, ito lang ho muna, kasama ho siya sa Big Four kung tawagin. Ibig sabihin ng Big Four, kasama ho siya sa mga cognac na kumbaga pinakasikat or pinakamamahalin, pinaka-famous. Basta lahat na ho sa mga ganon. Itong si Martel, si Jean Martel. Yan, Okay, alam niyo ho ba itong mga si Martel? Ay over 300 years old na ho ito. Yan. Itong si Martel. Ganun na ho siya katagal itong cognac na to. Itong in-establish ni Jean Martel. Okay? Yan. Nakuha ho natin ha. Okay. Okay. Alam niyo ho yung, di ba nakalagay cognac, yung lugar ho ng cognac sa bansang France. Alam niyo ho pala ang cognac, nag-start ho to noong halos 1870 yung yung house in Cognac kung tawagin naman. Yung nakalagay ho dito, di ba nakalagay ho XO. Ayan. Yan, nakalagay ho XO. Nakakita niyo. Ang ibig sabihin ho ng XO ay extra old. Yan. Yung ho palang Cognac. Okay. Pag yung ho Cognac pag Cognac lang ang nakalagay. Ito nakalagay ho dito, Itong si Hennessy Cognac. Pag sinabing cognac, 10 years old ho siya nasa barrels. Yan. 10 years. Yan. 10 years. Nasa barrel, Nasa oak barrel, kung tawagin. Naka-imbak, yan. Pag naman ho XO, kasi ito si Martel, isang uri ho ng XO. Ayan. Ay, alam niyo ba kung ilang taon siya? General average ho niya ay 15 to 20 years old. Yun ang pagkakaiba. Both cognac ho sila, ha? Both cognac, pagtandaan nyo. Ito hong Hennessy ay cognac. Ito hong si Martel ay cognac. Pero, ito tandaan nyo, pero, may nakalagay ho na XO, nakalagay ho dyan sa ilalim. XO. Okay. Pag ho cognac lang, walang nakalagay na XO, ibig ko sabihin, 10 years old ang edad ho niya, nasa barrel ho siya. Ayan, tandaan nyo, pag cognac lang. Pero pag ho may XO na nakalagay, ang general average ho niya na nasa barrels, yung tagal na pinag-uusapan, ay nasa 15 to 20 years old. Kaya ho tinatawag siya na yung XO, ibig sabihin niyan ay extra old. Okay, yan. Maganda ho ba, ha? Yan, ha? Yan. Mapalakpakan dyan. Okay, yan. Ay, sana si Jason naman ma-share naman tong ating ginagawa kahit isa-isa akin nanonood, ha? Yan. Share lang ho, Okay. Okay. Total naman ho, nahawakan ko na tong Hennessy. Diba? Binanggit ko na ho kanina, ang Hennessy ay pag-hukon niya, 10 years old ho na nasa barrels o oak barrels. Mga barrels ho yan. Ang ibig sabihin nun, yung distilling period ho. Hindi ko na ho babalikan yung isa, So, ito naman, pag-usapan naman ho natin si Hennessy. Yan. Ano ba tong si Hennessy?
Binanggit ko na naman ho kanina, no? Ang mga alak ko pinapangalan ho sa tao o tao ho ito. Ito mga ito. Bakit ito tinawag na Hennessy? Kasi ang pangalan ho niya ay si Richard, hindi ho Gomez ha, Richard Hennessy. Kaya ho tinawag to na Hennessy. Okay. Okay. E tatanungin nyo, no? O cognac yan. Oo. Alam nyo ba si Hennessy, no? Isa ho siyang Irishman. O tiga-Ireland siya. Ayun nga ho tanong nyo. Ay tiga-Ireland siya, bakit naging cognac to? Eh si Richard Hennessy, eh di dapat Irish. Irish ano ho to? Cognac. O Irish brandy, di ba? Ganun ho yun, napapasok, di ba? Sa matalino ho magtatanong eh. Oo. So, bakit to? Kasi si ano ho, no? Si Richard Hennessy, yung founder ho nito ng Hennessy, no? Kasi pangalan niya Richard Hennessy, kaya pinakalan ho niya Hennessy sa kanya cognac, ano? Kasi at age of 19 years old, si Richard Hennessy ay nagpunta ho siya sa bansang France. Oho. Doon niya ho sa bansang France, sa lugar ng cognac. Oho. Yan. Okay. Alam niyo, itong si Richard Hennessy, nag-serve pa ho to bilang officer ng army kay Louis XV. Oho, yun ho istorya niya. O, tandaan ho natin, ito hong si Hennessy, ayan, yung mahilig ho uminom. Ang pangalan ho din si Richard Hennessy, isa ho siyang Irishman. O, siya ho'y taga-bansang Ireland. Ayan ho, okay? Yan. At nag-serve pa ho siya kay Louis XV bilang army officer. Okay, yan. Yan ho kanyang history. Okay. Started ho to 1765. Oho. Nauna lang ho pala ng konti itong si Martel. Oho. Yan. Nauna lang ho si Martel ng konti. Okay. Ito pa, isa hong maganda. Sino ho ba sa inyo mahilig sa mga bag na mamahalin? Yung sikat na Louis Vuitton. Oho. Yan. Si Louis Vuitton. Oho. Alam nyo, parang lumalabas ito hong kumpanya o may-ari ng Hennessy at si Louis Vuitton ay halos iisa ho sila na nagpapatakbo sa kanilang mga negosyo. Okay, baka may mga Louis Vuitton ho kayo dyan. Ako, wala akong Louis Vuitton. Louis Vuitton na fake, marami ako. Pero Louis Vuitton na tunay, ay wala ko niya. Ayan, isa lang ho ang nagpapatakbo niya. Tandaan ho natin, ha? Okay? Yan. Okay? O, inuulit ko ho, ha? Ako ho, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Eh, wala naman ng iba, kundi si Mr. Lance. Ayan. 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 Okay? Yan, aba, follow niyo ako ha sa akin ng Facebook page. Aba, for Mr. Lance. Aba, mapasyalan niyo naman ho yung aking YT. Alam niyo na YT, YouTube channel. Okay. Siyempre, pag tayo may mga spirits, pag tayo may mga spirits, siyempre, kailangan ho natin ng mga panghalo dyan. Yan. Ay, nagbabalik. Siyempre, pag-usapan naman ho natin yung mga pwede ho natin ipanghalo sa mga Hennessy, sa mga Martel, sa mga whiskeys. Ayan, okay. Siyempre, unahin na ho natin itong, ano ba gusto niyo unahin? Sige, unahin ho natin itong soda. Ayan. Ayan, ito unahin ho natin itong soda. Alam niyo ba itong soda, ito pwede natin ihalo ito sa mga whiskey, no? Sa mga Martel, ayan, sa mga cognac. Ito, pwede ho yan. Okay. Alam niyo ho ba itong soda? Ito yung mura lang ho ito eh. Ewan ko kung nakakainom ho kayo nito, yung mga soda and whiskey. Yung mga ganito ho. Masarap ho ito eh, pag pinagalo-halo nyo. Mamaya pag-usapan ho natin si Jack ha. Hindi si Jack na sa Titanic ha. Parang mali yata. Na Titanic, hindi ho ha. Mamaya natin pag-usapan to. Ngayon, itong soda, alam niyo ho ba to? Ito yung mga panghalo naman ho pag-uusapan natin. Ito ho ay nag-exist noong 1740 pa. Siyempre, hindi pa ho tayo tao, nag-exist na ho ito. O lumabas na ho ito. Ito hong si soda, no? Okay. Alam niyo ho ba kung sino naka-invento ho nito? Wala hong iba, okay. Kundi si Joseph Presley. Lagi ko binabanggit, ha. Wala hong kinalaman dito si Elvis Presley, ha. Okay.
Yan, wala akong kinalaman si Elvis Presley, ha. Oo, dito, ha. Yan. Okay. Alam nyo ito, tinatawag ho ito na ano eh, no? Pressurized carbon dioxide. Alam nyo, ito ay ano eh, nakakapag-increase ng hunger. Ayon sa pagsasaliksik. Ito. Kaya ho pala ako nung ako ay nasa hotel, no? During my hotel days. Meron mga guests umiinom lang nito. Sabi ko, wala naman lasa yun. Ba't kayo iniinom? Yun ho pala, no, bago sila kumain, umiinom sila nito para ganahan ho sila kumain. Nakakapag-increase ho pala ito ng hunger. Itong soda water. Tinatawag ko siya na pressurized carbon dioxide. Tinatawag ko siya carbonated water, sparkling water kasi ano hote parang bumubula. Carbonated water nga ako, isang tinatawag ko diyan, ano? Isang tinatawag ko doon ay club soda. Pero sa Amerika may isang tawag ko to eh. Alam niyo kung ano ho? Yung tinatawag na seltzer water. Punta ho kayo sa Amerika. Jeff, seltzer water? Tapos sabihin sa'yo nung bartender, yes ma'am. Yes sir. Okay. Yeah. Tawag ko sa Amerika na ito ay seltzer water. Ito yung tinatawag na soda. Kung hindi nyo kayo, napakarami ho na ito sa ano? Sa Pure Gold. Pure Gold. Baka naman. Wala po tayo sponsor. Yan. Marami ho na ito. Average cost. It cost ano? Hindi, siguro ano ho ito, no? Mga 35 pesos so ito, tingin ko. Lagi ako bibili mga gano'n kasi bayad lang ako ng bayad, di ko na tinitingnan. Mga 35 pesos so. O yan o ang soda water. Okay? Ayan, nabanggit ho natin. Sabi ko naman ho sa'yo ako ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Dito na ho tayo manood noon na ating mga ginagawa. Yung mga bar ho tayo dito. Tinanggal ko isang setup. At yung iba yung mga nasa cabinet pa. Hindi ko na ho sinama, nakakapagod ho. Kasi ho alam niyo, pag vlog nakakapagod ho pala. Ngayon ko lang ho na-found out. Magastos na, nakakapagod. Dito na ho tayo. Tuloy na ho natin. Dahil tuloy-tuloy natin si pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ayan. Shoutout sa Jason, ha. Okay. So, napag-usapan natin na soda. Tapos na tayo sa soda. Siyempre, pinag-usapan ho natin mga pwede naman panghalo. No? Ngayon, ang hawak ko naman ho dito ay yung tinatawag na Coke o Cola. Yan, kasi pinangahalo din ho to. Yung alam naman natin, yung mga Jack Cola. May nabibili nga ho ngayon. Jack Daniels and Cola magkasama na. Ready to drink, di ba? Alam mo nyo yan. Sino ba nakainom ho? Comment naman ho kayo, no? Alam niyo ho ba ang Coke kung kailan nag-start? Ito yung nag-start noong 1886. Yan ho, ano? Siyempre, saan ho ba nag-start to? Wala akong iba kundi sa Amerika. Sa Atlanta, USA. Itong Coca-Cola. Isipin nyo, no, Coca-Cola, no? Inom mo tayo ng inom nito, no? Ako naman, inom nito, maliit. Pag inom muna ko, in moderation, no? Hindi ko pwede, inom mo tayo ng isang malalaki. Kahit nga ho sa Amerika ngayon, kasi tumataas yung, siyempre, yung diabetes, sa matatamis, ay, di ba malalaki serving ho nila doon ng mga, pag bumili ka ho ng mga pagkain, malalaki serving ng mga soda. Soda ho kasi tawag nila dito. Ang alam ko sa ibang bansa, mga soft drinks. Nililiitan nila. Siyempre, para makapagbawas sila. Siyempre, pag malaki binig, ubusin pilit. Ayun. Kaya ito, in moderation lagi. Sipin nyo, 1886 pa ho nag-start tong Coke. Hindi pa ho tayo tao. Hindi pa ito, tatay ata natin. Kahit lolo natin, baka, hindi pa ho tao. Nung na-invented ito, noong 1886, siya po, sa Atlanta, USA. Ayan. Yan. Okay? Ano pa ho ba ang pag-usapan natin? Okay. Siyempre, papahuli ba ang orange juice, yung mga panghalo ho natin? Papahuli ho ba? Alam niyo ba ang orange juice? Kung saan ho nag-start na bansa? Sa Florida. Hindi ho Florida, Pampanga, ha? Philippines, ha? Kasi lugar din ho yun, ha? Ito yung sa Florida, USA, ho. Okay. Alam niyo kung kailan taon? Ito yung nag-start noong 1920s. Yan. Ang orange juice, ho. Noong 1920s, ho, nag-start ho ng bottling, squeezing. Yung parang pinipiga, nilalagay na sa bote, sa mga lata. Doon ho nag-start noong 1920s. At saka nagparami na ho sa Amerika. Kasi nga ho, sa laki ng demand ng orange juice. Okay? Tandaan ho natin, ang orange juice ho to ay nakalata lang. Nag-start to noong 1920s. Yan ho, munting history lang. Orange juice. Ayan. Okay? Sabi ko naman ho sa inyo dito. Marami ho tayo matulong tungkol sa alak. Kaya mag-subscribe ho kayo at mag-follow ho kayo sa akin. Ha? Ayan. Ano pa ho ba pwede nating pag-usapan dyan?
Ano ba sa palagay nyo? Sige, napag-usapan naman ho natin mga panghalo. Ito, hawak ko na kanina si Jack eh. Okay. Ayan, si Jack Daniels. Ayan. Okay. Sino ba nakainom na ho sa inyo ng Jack Daniels? Mag-comment ho kayo. Kasi kanina, yung mga Hennessy tsaka yung Martel, mahal ho ito. Balikan ko lang ho, lalo ho itong Martel. Itong XO na to, 13,500 ho ito. Pero huwag nyo na kung talangin kung bakit ako nakabili nito. Ito yung nadiskartihan ko lang. Nadiskartihan ko lang mo ito. Ngayon, balik po tayo kay Jack. Bakit po ba tinawag na Jack Daniels? So, si Jack ho, ito isang uri ho ng American whiskey. Sa Amerika may tinatawag ho mga bourbon. Kasi bourbon, lugar ho yun. Pag sinabi ko, give me a bourbon. Isang araw ho, itatakal natin mga bourbon. Kasi wala pa akong bourbon dito eh. Yan. Okay, balik tayo kay Jack. Yan. Alam niyo ba totoong pangalan ho nito, nag-establish ho nito? Babanggitin ko na naman. Wala tayong sawa. Ang mga alak ko ay mga tao ho ito. Tao. Mga sikat ho na tao o hari o lugar. Yan ho pinapangalan sa alak. Ang pangalan ho niya si Jasper Newton Daniels. Kaya ho tinawag na Jack Daniels. Yan ho, okay. Kailan ho nag-start ito? Noon hong 1866. Mas nauna pala ho ito kaysa sa Coke ng 20 years. Tama ho ba? Kasi 1886 ho si ano. Baka mali ako, sorry ah. Si Coke eh. Ito naman ho ay 1866. Baka mali ako computation. Kumain ho tayo sa mati. Yan nung tayo nung aking nag-aaral eh. Pinakakulilat ako lagi. Yan. Yan ho ang istorya ni Jack Daniels. Ito ang kauna-unahang registered distillery sa Amerika. Itong si Jack Daniels. Yan ang kwento niya. Okay? Ayan. Okay, sana ho'y nasisiyahan kayo sa inyong napapanood. Ayan. Baka kayo may mga request na katimplahan ha. Yan ha. Upakan nyo na ho sa akin magtanong ha. Okay? Kanina napakita ko yung 7-Up. Okay. Ito naman yung 7-Up pag-usapan naman ho natin. Kasi itong Jack at 7, masarap po ito. Lagay nyo ho ng lemon. Napakasarap po nito. Believe me. Yan, napakasarap po nito. Jack Daniels and 7-Up. One of the best po ito ng mga mixing. 7-Up po pausin. Okay. Alam niyo itong 7-Up ang history naman ho nito. Ang 7-Up po non-caffeinated soft drinks ho ito. Ang may-ari ho nito ay si Keurig Dr. Pepper. Yeah. At alam niyo ba kung ilang years na ang 7-Up nag-i-exist sa tao o sa mundo? Ito 94 years ago na ho ito. O 94 years na ho itong nag-i-exist sa lupa. Ito hong 7-Up. Ito hong nag-start ito noong June 19, 1929. Yan ho is historia ng 7-Up. 7-Up, baka naman. Kaya ko kayo pagtimpla sa mga mixing. Wala pa hong sponsor si Mr. Lance. Yan. Yan ho, ang history ng 7-Up. Okay? Ayan. Yan. Sana ko'y nagugustuhan nyo itong napapanood Jason Pasqua ha. Yan. Basta sa Kalakan, alam nyo naman, okay, Mr. Lance kayo magpunta. Okay. May pag-uusapan ho tayo na yung longest man live in England. Alam nyo kung ano yan? Yung tinatawag ho na Old Park. Bakit ho ba siya tinawag na longest man live in England? Okay. Ito. Sino yung tinatawag na longest live man in England? Siya ay tinatawag na si Thomas Parr. Okay. Kaya ho nakapag-produce siya nito ng Old Parr. Ayan. At ito ang kanyang litrato. Yan. Okay. Tatanungin niyo, bakit? Ilang taon ba siya inabot? Heto ho 152 years old lang naman ang inabot ni Thomas Parr. Kaya ito tinawag na Grand Old Parr. Ulitin ko, yan o itsura niya.
Hindi ko lang alam kung ano edad ho niya. Pero siya inabot ho ng 152 years. Okay. Namatay ho siya noong 1625. Siyempre, wala pa ho tayo sa mundong kaalam-alam niya. Hindi pa tayo tao. Noong 1625, yung kapanganakan, tatanungin niyo, ba't di ko binabanggit? Wala hong nakalagay sa history ko ano kapanganakan niya. Basta ho siya namatay noong 1625. Okay? Ayan. Yan. Abangan. Panoorin niyo no, sa akin hong channel, sa aking Facebook at YT. Ito ay nahandoon. Kinontent ko to. Individually. Different types of mixing ang ginawa ko dito kay Old Park. Marami hong klase ho ang Old Par na to. Napakadami ho nito. Ang ganda nga ho ng bote, no? Akala nyo bote ho sa laboratorio. Yan, pero hindi ho. Ito ho ito ho isang uri ho ng whiskey. Nakalagay nga ho dito, Deluxe Scotch Whiskey. Siyempre, pag Scotch, lugar na naman ho to sa bansang Scotland. Ito ho na-produce ho sa Diageo sa Scotland ho. Yung lugar ho Diageo sa Scotland. Yan ho yung lugar ni Grand Old Park. Okay? Ayan. Ang ganda ho, no? Aking mga paliwanag ho dito, no? Okay. Ay, gusto niyo ho ba local naman? Pahuhuli ho ba si Ginebra? Yung paborito niyo kupunan sa PBA? Pag-usapan ho natin. Asan ba si Ginebra? Ay, ito pala. Ito, yan. Sino ho pa paborito? Ito, abangan nyo ho, Gagawang ko ho ito ng content, individual. Yung mga mahilig ho uminom ng gin, papakita ko ho sa inyo itong Ginebra. Gagawa ko ng individual mixing. Gumawa na ho ko nito yung maramihan. Na mixing ho sa aking YouTube, panoorin nyo rin. Pero, gagawa ko pa ako ng individual. At Ginebra ho mismo ang nakapokus tayo mismo sa Ginebra. Individual ho, isa-isa. Para hindi ho kayo mahirapan sa pagtitimpla ng Ginebra. Okay. Alam niyo ho ba ang kasaysayan ng gin sa Pilipinas kung kailan ho nag-start? Okay. Ang gin ho sa Pilipinas at saan lugar? Diba, sabi ko naman ho sa inyo Dito ko kayo kay Mr. Lance at marami ho kayong matutunan Yan. Alam niyo ang gin sa Pilipinas, nag-start ho yan noong 1834 pa. Siyempre, hindi pa naman tayo pinapanganak. Kahit tatay ata natin, baka lolo natin. 1834 ho, nag-start to ang distillery ng gin sa Pilipinas. At alam niyo kung saan lugar ho sa Pilipinas? Siguro yung lugar ho na to, yung dati, ho ito? Konting-konti pa tao doon, at saka yung mga establishment. Alam niyo kung saan? Sa Quiapo, Maynila. Sa Quiapo ho. Pero, hindi ko ho alam kung yung distillery ho ng gin sa Quiapo, Manila, ay bukas pa ho. Wala ko idea dyan. Wala akong nakalagay sa istorya. Ay baka mga tiga Quiapo ho, o baka may katrabaho dyan sa Quiapo sa distillery, ay baka paki-comment nyo naman ho. Malaman lang ho natin kung bukas pa yan. Noong 1834, baka yan ho tinutumbok natin, yung distillery ho ng gin sa Quiapo. Baka may nag-work pa ho dyan, o bukas pa ho yan. Wala ko idea kung bukas pa ho yan yan. Mara maganda hong vlog yung distillery, alamin ko nga ho, kung bukas pa. Sige nga ho, maganda yung distillery ng gin sa Quiapo, Maynila noong 1834, kung bukas pa. Ayahan nyo, ho natin, pag-aaralan ho natin yung bagay. Yan. Okay? Okay. Alam nyo itong Ginebra gin, ito isa atin marami hong may paborito nito. At marami rin hong paborito nito sa kupunan sa basketball, itong Ginebra. Ito pinaka-popular na siyempre, nakupunan ho sa PBA, di ba? Siyempre, ito yung makasaysayan. Ito hong Ginebra gin. Lalong-lalo na ho itong painting nila. Yan. Napaka-famous ho niyan Di ba, may angel ho yan, may devil ho sa ilalim. Kung tawag ho dyan angel triumphing over the devil. Yan ho ang tawag ho dyan. Ayun, nakitang-kita nyo. Lapit ko. Yan lagi ko binabanggit. Ito ho, may biblically ho ito stories ho ito. Pero wala ko idea kung yun ho ay ang Ginebra Corporation ay related doon or ito na may sa sarili nilang kumbaga sa sarili nilang gusto. Hindi ho sila bumatay sa Bible. Kasi sa Bible alam ko nababasa ko may nababanggit ho doon to. Yung angel triumphing over the devil. Okay? So balikan ho natin Ngayon, okay.
teka muna ho ba? Siyempre, baka mamay tanong nyo, saan ho ba gawa ang mga gin? Alam nyo, no, ang mga gin ho, no? Ang originally gawa ho ang mga gin, lalo yung mga London Dry Gin, nakikita nyo, yung mga Gilbis, mga Tanqueray, ano pa ba? Mga, marami ho mga, basta mga gin imported, ano? Hindi ko na may isa-isa. Ay, pero, panoorin nyo aking vlog lahat ho, binabanggit ko. Ay, yan yung gawa ho sa mga juniper plant at sa mga juniper berries. Siyempre, tayo sa Pilipinas, wala naman ho tayong juniper. Mga juniper na yan, plant o berries. Oho. So, ang Pilipinas, so, siyempre, ganun naman ho ang country eh. Kung ano ho ang available na produkto mo, yun ho gagawin mong alak. Di ba ho? Ganun naman yun eh. Logic ho yun eh. O, para hindi ka na ho, kukuha pa sa ibang bansa, magastos ho yun. Babarko mo pa. O, di ba ho? Tapos gagawa ka ng gin. Malalaki yung expenses, magiging mahal yung gin. Oo. Kung ganun ho gagawin natin. Siyempre, ano ho ba marami sa Pilipinas? Ano ho ba pinakamarami natin? Tubo at saka huliyog. Kaya nga ho yung lambanog eh. Nakakagawa ho tayo dahil ho, gawa ho yan sa niyog. Ibig sabihin, marami ho tayong niyog. Kaya nakakapag-produce tayo ng alak. Ano? Isang araw ho, tatakil naman natin yung lambanog. Ngayon, yung tubo, marami ho tayo. Kaya itong Hinebra, dun ho siya gawa. Gawa ho ito sa sugar cane, ang mga gin ho natin. Kagaya ho ng GSM Blue, gawa din ho sa ano yan eh. Although may aromatic lang ho yan ng mga ng mga botanicals eh. Pero yung gawa ho sa tubo yan. Kasi marami ho tayong tubo eh. Marami ho tayo lalo sa Bacolod at saka ho sa Iloilo, alam ko marami ho dyan eh. Sa Batangas, nakita ko rin ho, marami eh. O sa Gawing Norte eh. Tarlac ba yun? O Pangasinan, ano ko, marami rin, di ba? So marami ho tayong tubo. Kaya doon tayo nagpo-produce ng alak. Ito, which is yung Hinebra nga ho, ay ito isa sa gawa ho ito sa sugar cane o sa molasses. Tinatawag ho itong Hinebra. O yan ho dyan ho gawa. Kasi wala naman ho tayong juniper plant, wala tayong juniper berries. Ano ho? Yan. Ngayon, balikan ho natin itong napakagandang painting. Okay. Baka may kamag-anak ho itong babanggitin kong painting ho na to, painter ho na to. Alam niyo ba kung sino ang kinumisyon ng Hinebra Corporation para i-paint ho to? Itong Angel Tripping Over the Devil. Sige, hula ho. Yan. Hula. 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin ko na, alam niyo kung sino? Wala hong iba kundi ho si Fernando Amorsolo. Yan ho. Ang nag-painting ho niya. Yan. Yan, napakaganda ho niya. Baka marami ho hindi nakakaalam. Kasi ngayon ho, yung mga ganito, di ba, sa yung digital na, high-tech na yung digital. Pero nung araw ito talaga pinit. Ginuhit ho ni Fernando Amorsolo ho yan. Alam niyo kung anong taon kinimission siya ng Hinebra Corporation? Noong 1917. Yan hong taon na yan. Yan. Okay? Yan ho ang munting istorya ng Hinebra. Okay? Sana yung gusto niyo ha. O abangan niyo ha, ito ho ay magtitimpla ho ko ng nito mga types of na mga cocktail or mixing. Ayan, dito sa inyo. Marami nga ho ngayon, ginagano, sisindi. Ganon, sindi. Ayan, pinaliwanag ko na yung sa aking vlog. Naku, yun ho ay, yun, hindi ho tama. Lahat ho sumisindi. Bakit? Wag ho kayo mamangha pag sumisindi to. Natural may alcohol content ho ito eh. Ito, may alcohol content dito, sisindi to. Gusto nyo? Pasindihin ko to. Kahit ito mga ito, sisindi ho yan. Diba, nakita nyo ho yung sa pinikula? Recently lang nakita ko isang araw. Nanood ako ng Netflix ba pinapanood ko? Kumuha sila ng alak, iminom pa yung lalaki. Tapos kumuha sa basahan. Mayami sinindihan, hinagi, sumabog. Kaya yun ho, huwag mo natin gagayahin. Mamaya ho, pag sindi ho natin, ito may pressure ho to, sumabog. Ayan ang mangyari sa atin. Hindi nasira ho mukha natin, katawan natin. Sunog pa. May second degree o third degree. Burn pa ho tayong mapapala. Kaya ako sa mga ang pagsisindi ho ng alak, panoorin yung aking ginawa. Meron akong tinimpla, na pagsisindihan dyan ho sa aking YouTube channel. Ginagamitan ho yan ng mga bar spoon pag ho kayo nagsisindi. Hindi ho yung mismo dito sa bote ay sisindihan nyo ng direkta na gano'n. Hindi ho. Sisindihan nyo. Natural lang magsisindihan. Sabi ko nga sa inyo, may alcohol content to. May alcohol to. Magsisindi ho yan. Nasusunog ho yung alcohol niya kaya ho nagsisindi ho. Siyempre, gano'n. Ang sinasabi ko, delikado. Delikado ho siya. Yeah. Kasi pag pagsindi natin, wala ho tayong kamalay-malay, bigla ho siya sumabog or masindihan tayo sa mukha. Kaya ho yung napapanood natin, tuwan-tuwa ho tayo, nalaki ho ng views. Hindi ho. Yun ho ang sinasabi nga ho saka yung isang vlogger Yung isang vlogger na yung nakasalamin, yung gwapo. Nakalimutan ko kung sinong vlogger ho siya.
na minsan yung mga content na pinapanood natin, dapat tinitingnan ho natin. At, di ba, kung yun nakita natin mali, mali na nga ho, di ba? Paano kung nakikita ng mga bata ho yun, mga maliliit na bata at gayahin? Isang araw ho, masabugan sila. Ano ho nangyari? Di ba ho? Tama hong pagsisindi ng mga alak. Yan. Ayan, pinapakita ko sa akin vlog. Ayan, panoorin mo. Yun ho, proper. Hindi ho yung nahanditi bote, binuksan, bigla sisindihan. Paano kung sumabog, masilabang ka? Di ba? Yun. Kaya nga sa mga pelikula, di ba, nilalagyan lang ho ng basahan niya. Tapos, di ba, may tangke, yung tangke ho ng, yung tangke ng bomba, di ba, luwagan. Hinahagis lang nilang gano'n, di ba? At boom, sumasabog na gano'n, di ba? Paano yun sa Saving Private Ryan, di ba, mga gano'n, di ba? Okay? Yan o, ito ang history ng Ginebra Gin. Okay? Ayan. Dami na ho natin na ipaliwanag. Salamat kay Jason Pasco kahit isa-isa nakikinig At yan. Tanghalian na ho Yan. At ako naman lagi nagla-live. At lagi ho kayo manood na aking live Siyempre, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas, si Mr. Lance yan. Follow niyo ako sa aking Facebook page. Ayan. Dito na tayo manood sa maganda ho kasi lagi kong binabanggit. Di ba ho yung mga anak, mga bata di ba pag tayo may baby, iba ho dyan, may abot. Ay titimpla ng gatas, di ba? Tapos sabihin kay Yaya, Yaya, timpla mo na ka ng gatas si baby. Yaya yung tubig niya absolute gamitin mo, Wilkins ang gamitin mo. Di ba? 4 na taka lang huwag sosobra. Di ba gano'n? Meaning, ang pinapasok ko sa katawan ng baby, alam mo natin, tayong parent, o tayong lolo, o yung mga mahal sa buhay. Diba? Alam mo natin ginamit ang tubig, kung yung gatas, at yung gamit. Pero tayo, matatanda, kung minsan banat tayo ng banat lalo sa mga alak, hindi naman ho natin alam gaano yung dami, gaano yung effect, at yung tama na nating dosage na pag-inom, o yung pagtimpla, o pag-consume ng mga ganito. Dapat, kung gano'n tayo sa bata, gano'n din ho tayo sa personal na ating katawan. Yun ang sinasabi ni Mr. Lance. Kaya si Mr. Lance nandito para ituro ho lahat yan sa inyo. Kaya nga tayo nga ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Tayo ho, hindi basta ho tayo nagtitimpla. Compared to the other bartenders and vloggers and content creator ng alak. Yun ho ang pagkakaiba ko. Tinuturo ko ho one by one. Nagpapalagana po ako ng kaalaman. Okay? Ito ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lance. Follow nyo ako, subscribe nyo ako. Ako lang yung mamahinga ng konti. Dire-diretso. Naglaba, naglinis. Punta pa ako ng palengke. Tapos, diretso sa pagla-live. Okay? Di paano? Abangan nyo aking uling live ho Okay, paki-like, share, follow Siyempre, sa YouTube ko na rin Ayan, sama ko na. Mr. Lance paano? Thanks for watching. Pahinga muna tayo. Happy Lance sa inyo. Ako, pambansang bartender ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lance. Bye-bye. God bless. Jason Pasco, by the way, thank you very much, Lalay muli ako. Magsinipag ako mamaya, Thank you,